Ang tibay ng mukha ninyong dalawa? Ha? Wala ka bang bra? Yan ang ginagawa ninyo. On board ako. Ang tibay ng mukha mo. Ngayon, pararamdam ko sa'yo. Ako mag-iibas ng rehas. Na sinasabi mo. Tama na, please. Ha? Tama na. Ngayon, tapos ang diskarte mo. Ano? Natural, ebidensya to. Ayan ang pulis, oh. Oh, usasan niyo yan. Gusto niyo extend? Isang seaman si Regan Cruz, lumapit siya sa programa ni Idol Raffy Tulfo dahil nahuli niya sa akto ang kanyang misis na kasama ang kabit nito. Ang nangyari daw kasi doon, lahat daw ng mga kaibigan, kapitbahay nila, sinasabi daw sa kanya ang tungkol sa kanyang misis. On board daw siya noong nalalaman niya yon. Ang ginawa daw niya, yung kasambahay na lang daw niya, ang tanging paraan niya na kung malaman niya kung ano yung nasa bahay. Malaking bagay daw nakakampi niya yung kasambahay niya. Dumating daw siya ng December 9. Ang sabi daw sa kanya, ng December 24 nasa bahay daw nila yung lalaki ng kanyang misis. Inisip daw niya baka pakagat lang daw at malaman na nasa bahay pa daw siya na nasa Pilipinas na siya. Nang sinabi daw ng kasambahay nila na hindi na daw niya kaya, nag-text daw ulit ang kasambahay niya at sinabing nandito siya ulit sa bahay. At ang huling update nila ay nasa Japan daw siya. Hindi alam ng dalawa na parating na daw siya, ang alam daw nila ay nasa barko pa din siya. Pinapatay daw siya by social media, yung pinopost ng lalaki, yung halikan nila at anniversary nila. Pinapasakit daw nila ang ulo niya na on board siya. Nanginig daw siya nung malaman niya daw yon at hindi siya nagsasalita. Di daw siya naimik, di daw niya alam kung anong tatrabahuin niya, kung anong gagawin niya. Buti na lang daw may mga kaibigan siya. Yung una daw na pinupost nila, yung nagvi-video call daw sila. Sabi daw niya kung ididemanda ito, hindi kaya. Ayun, nagpost daw sila ulit na naghahalikan na sila. Dumating daw siya ng December 9, ang ginawa daw niya ay nanahimik lang daw siya, nakiramdam daw muna siya. Wala daw kaalam-alam ang misis at kabit nito na nasa Pilipinas na siya. Di daw siya nagsasalita, hindi nagpaparamdam dahil tsinitsyempohan niya ang mga ito. Yung kasambahay daw nila ang nagmomonitor at nagbibigay ng information from time to time. Natakot din daw yung kasambahay nila kasi minomonitor daw ng dalawa ang bawat kilos ng kasambahay nila. Nung dinatnan niya daw yung bahay nila, lahat sarado. Wala ka daw makikitang bintanang bukas. Lahat ng halaman patay kasi hindi siya pwedeng magdilig. Uurasan daw ng dalawa kung anong oras ito lumabas. Dapat balik daw agad. Nang time na daw nahuhuliin niya ang mga ito ay inakyat daw nito ang gate nila. Ang ground lang daw ng kasambahay nila ay sa baba lang. Tinext niya daw yung kasambahay na nasa Pilipinas na siya at nagulat naman daw ito. Alas 11 daw ng gabi ito pumunta doon. Nag-over the bakod daw siya. Ginising niya ang kasambahay, tahimik lang at binuksan sila ng kasambahay. Nang pumasok na daw siya sa bahay nila ay nakasunod na sa kanya ang mga pulis. Nagsumbong daw kasi siya sa pulis na nasa bahay nila yung kabit ng kanyang misis. Nakalak daw yung kwarto nila kaya tinadyakan daw nila ito hanggang sa mabuksan. Nadala sa presinto ang dalawa pero pinakawalan din. Ang sabi daw sa kanya ng pulis ay hindi daw sila pwedeng i-detain kasi hindi naman daw sila magkapatong. Hindi pa daw siya nakapag-file ng kaso, ang sabi daw sa kanya ng isang psychiatric daw yung bata. Sinpsychiatric naman daw niya ngayon, wala pa daw yung resulta. Ang sabi daw ng mga pulis sa kanya ay hindi daw pwede dahil hindi sila magkapatong at psychiatric muna ang bata bago kasuhan ng child abuse. At sinabihan ni Idol Raffy at sinabing kung ano daw narinig niya sa mga pulis, kunwari wala itong narinig. Dahil nagsalita na ang batas, dapat daw yun na inquest na tuloy-tuloy para hindi na daw ito maghintay ngayon ay maghintay daw sila ng 2 to 3 months bago lumabas ng resolution si piskal na ando na dapat. Dinerecho na agad sa piskal for inquest at B, may child abuse case dito. Hahabulin daw nila ito sa korte.
Sabi ni Regan ay wala daw trabaho ang kabit ng kanyang misis. Wala daw siyang alam na kumuha pa lang asawa niya ng kondo. Yung sasakyan daw nila ay inangkin na ng dalawa. Parang basura na daw siyang tinapon ng mga ito. Bago daw sila naglantaran, ang ginagawa daw ni Alma ay hindi ito umuuwi 2 to 3 days. Iniiwanan niya ang mga bata kahit nung on board na daw siya. Wala daw trabaho ngayon ang kabit ng kanyang misis. Inalam daw niya ang personal na buhay ng kanyang misis. Si Reggie daw, may naging unang asawa ito na legal. May anak siya doon. Iniwan niya ang unang asawa niya, nagkaroon siya ng pangalawang asawa. May anak din ito doon, 2. Di daw niya alam kung pangatlo ang kanyang misis o pang-4. Huling pag-uusap daw nila ni Alma nung muntik nang mahila ang sasakyan na lang EcoSport kasi akala daw niya bayad na yon, pala hindi din. Nagpalit na lang daw siya ng sasakyan, wala na. Sabi daw sa kanya ng misis niya na haharapin daw nito kung ano ang naikakaso sa kanila. At nag-text yung lalaki sa kanya na makikipag-areglo sa halagang 250,000. Yung kondo nga daw wala siyang alam. Doon dumating daw ang sulat sa kanilang bahay at pinagbabayad ng 1.4 milyon. 50,000 daw ang pinapadala nito sa kanya kada buwan. Accountant daw ang asawa niya at hindi pinapakailaman ang sahod ng kanyang misis. Bukod sa sahod ni misis, nagpapadala pa ito ng 50,000 kada buwan. Pag may naiuwi daw siyang dollar, inaabot pa din daw nito kay misis. At kung nasa Pilipinas daw siya ay gumagawa daw siya ng paraan para hindi siya maging pabigat. Kailangan niya daw maging malakas para sa mga anak niya. Sabi ni Idol Raffy Tulfo ay agad-agad daw ay magsasampa na ito ng kaso at sa pagpapacheck up sa mga bata ay sila na daw ang bahala. At nagbigay din si Idol Raffy ng cash assistant na 50,000. Laking tulong po ito sa aking anak, sa aking 2 anak, at sa may konti kaming kabuhayan na mapapagulong parang pang araw-araw. Maraming salamat po. Sana po marami kayong matulungan tulad ko. Maraming salamat po. Salamat.